Okay, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yala tarhata, umpisahan mo nga. Question number 124. What is the textual proof from the prophetic sunnah that the straight path exists? Answer. There are many hadiths regarding this, foremost among which are Allah's Messenger, peace be upon him, said in the lengthy hadith, there is a bridge, then a bridge will be led across hellfire. I and my followers will be the first one to go across it, and none will speak on the day except the messengers. And the invocation of the messengers on the day will be, O Allah, save, save in the hell or over the bridge. There will be hooks like the thorns of as-sadan, thorny plant. Have you seen as-sadan? They replied, yes, O Allah's messenger. He said, so those who look like the thorns of as-sadan, but none knows how big they are except Allah. Those hooks will snap the people away according to their deeds. Some of the people will stay in hell or be destroyed because of their evil deeds, and some will be cut or turned by the hooks and fall into hell. And some will be punished and then relieved. When Allah has finished his judgment among the people, he will take whomsoever he wills out of hell, out of the fire, out of hell through his mercy. He will then order the angels to take out of the fire all those who used to worship none but Allah from among those whom Allah wanted to be merciful to, and those who testified in the world that none has the right to be worshipped but Allah. The angels will recognize them in the fire by the marks of prostration on their foreheads. For the fire will eat up all the human body except the mark caused by prostration, as Allah has provided the fire to eat the mark of prostration. They will come out of the hellfire completely burned, and then the water of life will be poured over them, and they will grow under it as does a seed that comes in the mine of the torrent. Bukhari and Muslim. And then? Abu Sa'id al-Khudri, may Allah be pleased with him, said, I have come to know that the bridge or the straight path is thinner than a hair and sharper than a sword. Okay, so alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So dito na tayo tungkol saan na? Tungkol, nasaan ka na? Ba't ka bumaba? Ba't wala? Sana yung nilagay kong sign? Dito. Tungkol saan? As-sirat. Ang sirat, ito ay bridge, tulay. Ang sirat ay bridge, tulay na dadaanan natin papunta ng paraiso. Ngayon, ang problema is, ang dulo ng tulay na yan ay yung paraiso. And then, ang nasa ibaba ng tulay ay ang impyerno. Ngayon, kung mahuhulog ka sa tulay na yan, so ang pupuntahan mo, walang iba, kundi ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin, ang impyerno, walang makakapasok dito kundi yung mga masasamang tao. Walang makakapasok dito kundi yung mga matitigas ang ulo dito sa mundo. Walang makakapasok dito kundi yung mga kriminal. Walang ibang ginawa dito sa mundo kundi ang magpalaganap ng kasamaan. So ang hadith na nabanggit napakahaba, pero sabi niya
medyo inalo lang, sinamares lang ng author. Yu'ta bil jisri fayaj'alu baina dhahri jahannam. Ilalagay na. So ilalagay ang ano tawag dito, ang bridge saan daw to? Sa taas. Pero kasi ang baina dhahri, pwede mong sabihin sa likod. Pero dito sa taas ng impyerno. And then, kul na ya Rasulullah, ang sabi namin, o ikaw propeta ng Allah, mal jisir. Ano ba yung sinasabing jisir? Qala madhadatun muzillatun alayhi khatatif wa kalalib. And then anong dito? Wa sikkatun muflitahatun laha syauka o kayfa takunu bin najad. Yuqalu laha as-sa'dan. So in short, dito mas maganda dito intindihin. Medyo maano siya. So ang unang tatawid dito, teka lang muna. Teka lang. Oops. Teka lang, sandali lang ha. So, anong dito nakalagay? Ang unang dadaan sa bridge na yan ay ang propeta at saka ng kanyang followers. Silang unang dadaan sa bridge na yan. And then, at walang magsasalita sa araw na yan, kundi ang mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Simula kay Nuh alayhis salam o simula kay Adam alayhis salam hanggang sa huling sugo at propeta. And then, the invocation of the messengers on that day will be, "Oh Allah, save. So itatry tayo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na i-save. Kasi ang bawat propeta at sugo, meron silang mga follower. So ang bawat propeta at sugo ay busy sa pagliligtas sa kanilang mga follower. And then there will be a hook. There will be hooks. Merong parang, alam niyo na kung ano itsura ng hook? Kasi hindi lang natin alam kung gaano siya kalaki. And then ang hook daw ito, parang thorns of asadan. Makikita mo tong yung pananim na to, diyan sa may bandang Yemen at saka sa Saudi. Ang tawag ng plant na to asadan. Hindi ko pa to nakita personally. Pero siya matinik ba 'yan? Yung may siya sa dulo, may thorn. Napaka niya, pag natamaan ka nito napakasakit. Okay. So paano na kaya yung thorn tatama sa iyo doon saan? Yung hook na to pag natamaan ka doon sa bridge. And then they replied, Allah's messenger, he said, so those hooks look like the thorns of asadan. Yun yung sinabi natin. But none knows how big they are. Walang nakakaalam kung gaano kalaki except ang Allah at gaano katalim to. Pero mag-expect ka na yung pinaka pinaka-sharp na hook. And then those hook will snap the people away according to their deeds. So pag konti lang, kaya ito yung pinaka-advantage ng marami kang nagawang deed. So kaya tayo nagpaparami ng kabutihan, isa na sa mga dahilan ay para hindi tayo mahulog pag tayo ay tatawid na sa bridge na yan. And then some of the people will stay in hell, be destroyed, nahulog nga. And then because of their evil deeds. And then some will be cut or torn by the hooks. And then mahuhulog sa impyerno. And then ang iba naman, mapaparusahan siya at ang iba naman ay ma-relieve. Dito nakadepende sa atin. Sinong ma-relieve dyan? Yung mga taong syempre, nakagawa sila ng kasalanan,
pero hindi sila nakapag-shirk sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga ganong tao, mayroong chance na makapunta ng paraiso. Kaya tandaan nyo lagi, ang nag-iisang kasalanan na maging forever ka sa loob ng impyerno kapag ikaw ay nag-shirk, kapag ikaw ay nagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulitin ko, ang nag-iisang kasalanan na maging forever ka na sa loob ng impyerno, ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lang nag-iisang kasalanan na maging forever ka sa loob ng impyerno. Other than shirk, meron kang chance na makapasok ng paraiso. Pero sabi ng Allah, liman niya siya sa kanino man gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakadepende pa rin yun sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then pag natapos na ang paghukom ng Allah sa mga tao, sa mga jinn, okay, at ipapasok na niya ang sa impyerno, ang gusto niyang ipasok sa impyerno. And then, niya? Kung gusto niyang ipasok sa paraiso, ipapasok na sa paraiso according sa mga kasi ang pagpasok ng paraiso ay dahil yan sa kaluguran. Kapag na-please mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang maging dahilan, ikapasok mo ng paraiso. And then He will order the angels to take out of the hellfire for those who used to worship none but Allah. Tingnan mo, may chance ang mga taong hindi nakapag-shirk sa Allah subhanahu wa ta'ala, mapupunta sila saan? May chance sila mapunta ng paraiso. And then, okay. And then the angels will recognize them in the fire by the marks. Ma-recognize sila ng Allah subhanahu wa ta'ala o mayroon silang mark, tatak sa kanilang noo, sa forehead. Anong tatak na ito? Yung tatak di ba itong tuktok natin, noo natin, nagagamit siya sa pagsusujud. So isa yon sa mga mark na makikilala tayo doon sa kabilang buhay. And then, for the fire will eat up all the human body except the mark caused by prostration to Allah. Yung noon natin na ginamit natin sa pagsujud sa Allah dito sa mundo, hindi yan masusunog sa impyerno. Subhanallah. Isa sa mga rahma, awa ng Allah sa atin. And then they will come out of the hellfire completely burnt. And then the water of life will be poured over them, and they will grow under it as dust, as seed that comes in the mud of the torrent. So pag iaahon ka na, lalagyanan ka ng tubig para magbalik ulit yung katawan mo. Okay. Ngayon, yun na yung time na sa mga taong mapupunta ng paraiso to. Kasi ganito, mayroong dalawang klase ng tao sa loob ng impyerno. Ang una, forever na siya dyan sa impyerno. Ang pangalawang klase ng tao, meron lang siya kumbaga specific na time. After ng time na yun, makakapunta siya ng paraiso. So yun ang dalawang klase ng tao sa impyerno. Ulitin ko. Ang unang klase, forever na siya dyan. Ang pangalawang klase, meron ding time, lalabas at lalabas din siya. Parang nakakulong ka lang, and then after ng sentensya mo, makakalabas ka na ng kulungan. Ganon din sa impyerno. While sa paraiso, kapag nakapasok ka na ng paraiso, never at never ka nang makakalabas doon. Forever ka na doon. Ang lahat ng pumasok ng paraiso, forever na doon. Okay? Ang lahat ng papasok ng paraiso, forever na sila doon. Ngayon, tingnan nyo naman dito sa pangalawang hadith, ang bridge na yan, subhanallah, napaka-nipis. Mas manipis pa kaysa sa buhok natin. Paano ka makakadaan dyan kung wala ang awa ng Allah dyan sa'yo? Kung wala ang tulong ng Allah dyan sa'yo? Paano? Napaka-impossible yan makadaan ng isang tao sa manipis na daanan kung wala ang awa at kaluguran ng Allah sa'yo. And then, sharper than a sword. Subhanallah, napaka-sharp niya. Ano tawag dito ng sharp sa Tagalog? Matalim?
Matalim. Napakatalim niya. Subhanallah. Kaya dito ang makakapagligtas lang sa atin dito sa ano na to sa bridge na to, walang iba kundi ang kaluguran ng Allah Subhanahu wa ta'ala. So paano mo makukuha ang kaluguran ng Allah? Walang iba kundi sa paggawa ng kagustuhan ng Allah at pag-iwas sa mga pinagbabawal ng Allah Subhanahu wa ta'ala. And then next, yalla Hajar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mention some Quranic textual proof that being judged rightfully, just retaliation is a fact of the last day. Allah the Almighty says, surely Allah wrongs not even of the weight of an atom or a small ant, but if there is any good done, He doubles it and gives from him a great reward. Al-Nisa 40. Okay, so dito daw ay surely. Ano sabi ng Allah? Inna Allah la yadlimu mithqala dharra. Ang Allah ay hindi gagawa ng hindi makatarungan na bagay. Kahit napakaliit na gawain, yan ay bibigay at ibibigay ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Pabibigay sa iyong reward mo. Na ngayon, kapag kasalanan naman, ibibigay ito ng punishment. Except na lang, ganito. Sa kasalanan kasi, yung mga maliliit na kasalanan, na-erase siya ng mga magagandang gawain. Kaya nga sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, ittaqillah haythuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kapag nakagawa ka daw ng kamalian, gumawa ka ng kabutihan. Kasi daw ang kabutihan, buburahin niya ang mga kasamaan. So ang kasamaan doon, yung mga maliliit na kasalanan. Ang pagsasala, nakakabura yan ng kasalanan. Ang pagwudu, nakakabura ng kasalanan. Ang pag-aayuno, nakakabura ng kasalanan. Ang pag-aaral yung ganito, nakakabura ng kasalanan. Basta ang mahalaga is, nag-aral kayo is for the sake of Allah Subhanahu wa ta'ala. And then, but if there is no one done, He doubles it. Kapag mayroon kang kabutihan, tingnan mo, dinodoble pa ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ba yung isang kabutihan, times 10, tapos times 700 ata yun. Ila sab'imiya di'fin. Parang gano'n ang times niya. Tapos sabi niya pa sa dulo, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Meron pang mga reward na tinimes pa ng Allah. Walang ibang nakakalam kundi ang Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, napaka-grateful natin, napaka-thankful natin talaga. And then meron pa yun yung, anong sabi niya, yung tungkol sa pag-aayuno. Fa innahu li, katotohanan ng ang reward ng pag-aayuno ay sinabi ng Allah, sa akin yan. Tapos, ibig sabihin, pag kinuha rin ng Allah, walang nakakalaman ng angel, wala sa reward ng pag-aayuno mo, kundi ang Allah Subhanahu wa ta'ala, sabi niya, sa akin yan, wa ana ajzi bihi, at ako ang magbibigay ng reward. Tingnan mo, napaka swerte mong tao. Bakit? Kasi yung mismong magbibigay ng reward mo ay yung pinakamahalagang bagay o pinakamahalagang walang iba mahalaga sa atin. Siyempre, kundi ang Panginoon natin na tagapaglikha natin. Tagapaglikha sa atin. So, tingnan nyo na lang ang example na ibibigay natin. Halimbawa, kung ang king ng UAE magbibigay sa'yo, sabi niya, halika dito, sabi niya, Hajar, bigyan kita ng reward. Ang reward na ito ay para sa iyo lamang. Hindi ko pa ito naibigay sa iba. At walang nakakaalam kung gaano kahalaga ito, kundi ako lang. Ano kaya mararamdaman mo? Ganun, Hajar. So, syempre, anong mararamdaman mo, Hajar, kapag sinabihan ka na ganun ng king? Masaya po. Privilege. Privilege. Sobrang saya mo. So, paano na kaya pag ang kabilang buhay, biruin mo, ang mga tao sa kabilang buhay, sa araw ng paghukom, galing kay Adam alayhisalam papunta sa huling tao na nabuhay dito sa mundo, makakakita ng pagbigay ng reward na yun. So napakalaking privilege. Bilang isang tao, sino ka? Sino tayo ha? Sa Allah Subhanahu wa ta'ala, isa lang tayo na nilikha niya. Ngayon, pag sinunod natin siya, subhanallah,
Hindi mo mabibilang yung privilege na yun. Papasok ka ng paraiso, napakaganda ng libingan mo sa loob, yung napakalawak ng libingan mo, tapos yung pintuan ng paraiso, parang naka-transparent sa'yo, nakikita mo na yung paraiso mo. Kaya ang taong may kabutihan sa loob ng libingan, walang ibang ginawa. Ya Allah, ipasok mo na ako sa paraiso ko, ipasok mo na ako. Kasi nakikita na niya ang paraiso niya. Subhanallah. Kaya nga yung taong malapit ng mamatay, kasi aalisin na kasi sa kanya yung takip na nandyan sa mata niya. Kasi dito yung mata natin yan, ano yan, may takip yan. Alam mo ano yung takip dyan sa mata natin? Hindi natin nakikita kung ano yung mga bagay. Maraming mga bagay na hindi natin makita. Hindi natin nakikita ang jinn. Hindi natin nakikita ang malaika. Pero pag inalis na yan, yung malapit na tayo mamatay, aalisin na yan. Kaya makikita mo na ang sign ng taong mayroong mabuting patutunguhan sa loob ng libingan niya. Makikita mo na sa itsura. So mayroon kang makikita na nakangiti kasi nakikita na niya yung kung ano yung future niya. Subhanallah. So nawa ano tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isa sa mga taong maganda ang hinaharap natin sa libingan natin, lalong-lalo na sa kabilang buhay. And then continue mo, Hajar. Allah the Almighty says, "This day shall every person be recompensed for what he earned. This day no injustice shall be done to anybody. Truly Allah is swift in reckoning." And warn them, O Muhammad, peace upon him, of the day that is drawing near, the day of the resurrection, when the hearts will be choking the throats, and they can neither return them hearts to their chest, Okay, dito nor to, can they throw dito, them up. teka lang Hajar, dito, ano to, yung time na yung sa sobrang kaba mo, halos yung hindi mo na alam kung mahihinga ka pa ba ulit, dito sa sobrang takot dahil sa araw ng paghukom, before ka pa isasalang sa kumbaga ikaw na yung tatanungin, ganito ang mararamdaman mo. Napakahirap. Para kang sinasakal ng sarili mong paghinga. Sinakasakal ka ng parang yung sasabog na. Di ba meron kang expression, dahil sa takot ko, parang sasabog na atang puso ko. May mga ganun. So ito yung mangyayari. And then, there will be no... Continue. Then there will be no friend, nor intercessor for the Zalimun, polytheist and wrongdoer, who could be given heed to. Okay, Allah dito, knows tinanong. Teka lang dyan. Dito naman, makikita mo is, kaya meron na, pagdating sa kabilang buhay, meron sinasabing nafsi. Anong sabi nafsi? Sarili ko. Bahala ka sa buhay mo. Wala kang mapuntahan, walang kaibigan, wala lahat, walang parent. Kaya nang sabi rin ng Allah na, yawma yafirrul mar'u min akhi, sa araw ng bago pa yung pag-account, pag-judge, yawma yafirrul mar'u min akhi. Tatakbo ang isang tao sa kapatid niya. Wa ummihi wa abi. Tatakbo siya sa nanay niya, tatakbo siya galing sa tatay niya, ibig sabihin hindi siya pupunta doon. Wa ummihi wa abi, wa sahibatihi, kahit sa asawa niya, takot na siya sa asawa niya. Lalayo at lalayo sila sa taong minamahal nila, gusto lang mapag-isa. Anong dahilan? Takot sila nahingan ng kabutihan. Subhanallah. So, dapat talaga na sanayin na natin ang sarili natin na balang araw mag-isa at mag-isa lang tayo. Sa loob ng libingan, sa araw ng paghukom, mag-iisa lang tayo niyan. Wala tayong kasama. Kaya hindi pwede ang maging dahilan na nakagawa tayo ng kasamaan dahil sa mga kasamahan natin sa buhay. Hindi pwede silang naging dahilan. Kasi alam natin na iiwanan din natin sila balang araw sa ayaw at sa gusto natin. And then Allah knows the fraud of the eyes. And then continue. Allah knows the fraud of the eyes and okay, all alam niya yan. And then, ang ibig sabihin, ano ibig sabihin dito? All the, yung nasa loob ng puso mo, nasa loob ng puso natin, alam ng Allah. Kahit hindi mo sinasabi, alam niya yun. And Allah judges with truth, while those to whom they invoke besides Him cannot judge anything. Certainly Allah, He is all the hearer and all seer. Ghafir 17-20. Okay, tingnan mo. Allah ay all hearer. Narinig niya ang lahat
And then ano pang kasunod niya? At ang Allah ay nakikita niya ang lahat. Subhanallah. Paano ka makapagtago niyan? Narinig niya lahat ng salita mo. Tapos nakikita niya lahat ng ginagawa mo. Ano pa? And then alam niya kung ano yung nasa puso mo. Nasa loob ng damdamin mo. Kung ano tinatago-tago mo. Ano pa yung wala tayo, kung tutusin nga, always tayo nasa kahihiyan. Anong kahihiyan? Kasi konting galaw mo, alam ng Allah. Salitaan ng ano, alam ng Allah. Kahit itago pa natin yan sa madlang people, wala pa rin. Mayroon pa rin nakakalam. At yun ang Allah subhanahu wa ta'ala. And then, continue. Allah the Almighty says, and it will be judged between them with the truth, and they will not be wrong. Okay, at hindi sila gagawa ng injustice. Ang marireceive mo sa kabilang buhay, kung ano yung deserve para sa iyo. Kung ano ang ginawa mo dito, yan ang marireceive mo. Walang iba at walang iba. Except na lang, baka dahil sa awa ng Allah, bigyan ka ng ano tawag dito, o nabigyan ka ng syafa'a ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pero mahirap pagpatsamba eh. Paano ka bibigyan ng syafa'a? Paano ka bibigyan ng awa? Kung hindi naman tayo ano tawag dito, karapat dapat bigyan nun. Kasi mas marami naman di natin alam. Basta ganito gaib na wala tayong alam, ang mahalaga is dapat siguraduhin natin. Kaya nga tayo nagpakahirap na gumawa ng ibada para masigurado natin na sa kabilang buhay, inshallah, maganda ang tutunguhan natin. Ang mahalaga, gumawa tayo ng mabuti para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na walang pagmataas sa sarili. Hindi natin pwedeng, mashallah, ako ay taga-Markads. Kami itong mga the best na tao kasi nag-aaral kami. No. Humble lang. Ipagdua natin sa Allah, ya Allah, tanggapin niya sana yung yung effort natin sa pag-aaral, na sana tanggapin ng Allah yung effort natin sa pagtuturo. Ganun lang. Kung anong nagawa natin kabutihan, idua natin na tanggapin ng Allah. Kung ano man nagawa natin kasamaan, idua natin na sana mapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin yan. Dalawa lang yan, mabuti or masama. Pag mabuti, idua mo na sana tanggapin ng Allah. Kapag masama naman, idua mo na sana patawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iyala next, Raida. Question 126. What is the textual proof that being judged justly quietal is a part of the day of judgment according to the Prophetic Sunnah? Answer. There are many hadiths regarding this, foremost among which are narrated Abdullah, may Allah be pleased with him, the Prophet, peace be upon him, says, the first cases to be decided among the people on the day of resurrection will be those of bloodshed. Bukhari al-Muslim. Kaya ingat tayo dito sa bloodshed. Kahit sampal pa yan, kahit katiting na dugo pa yan. Sabihin mo, ano lang yun, na ano ko lang ng kuko ko, dahil ano tawag din sa Tausug, nagluray-luray kami. Ano ba yun sa Tagalog, nagluray-luray? Nag-anong stance, nag-away, cut fight. Kasi away ng babae, yung mag-ano sa buhok. Ganyan-ganyan, no? Cut fight. Nagsabunutan ang stance. Nagsabunutan lang yun hanggang sana nakamas ko yung mukha niya. Nagdugo. No, kahit katina mo bloodshed. Kahit katiting na dugo pa yan, i-account ka pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Paano na kung napatay mo talaga ang tao? Lalong-lalo na yung napatay mo, yung anak at asawa pa. Allahul musta'an, ha? Alam nyo naman yung mga viral na ano naman yun? Pagpalagay na natin na non-Muslim sila. Pero aral pa rin yun. May mga nagsabi nga dahil naain. Kasi lagi nagpo-post ng happy family, ganyan, tapos bla bla bla. Kaya mag-ingat na lang tayo at bawas-bawasan yung mga pagpo-post natin. Baka matamaan tayo ng ain. Hindi natin alam, baka pagsisiyan pa natin balang araw.
Kasi ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqqun. Ang ain, yung init ng mata, kasi hindi naman lahat ng nakakakita ng post natin sa social media ay natutuwa. Meron dyan yung mga hindi nakaasawa hanggang sa ngayon, halimbawa lang, sige, hindi to na naman nag-post naman to. May mga bitter, hindi mo maiwasan yan. May mga, ano tawag dito, yung hindi ka gusto. Hindi mo mapiplease ang lahat ng tao. Hindi mo mapiplease. Ang aral na lang, tinan mo, siyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabihan natin ng Allah, innaka la'ala khuluqin azim. Kung ugali lang, subhanallah, walang makakapantay sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ilan ang bitter niya? Ilan ang galit sa kanya? Meron pang nagbabalak na patensya. Kaya nga napunta siya saan? Sa Madina. Paano na tayo? Hindi tayo propeta. Hindi tayo sinabihan ng Allah na napaka the best ng ugali natin. Tayo pa kaya yung walang magbibiter sa atin? Kaya normal, bilang isang tao, mayroong yung bitter, mayroon yung nagtatrash talk sa'yo, mayroong bilang ano na yun, normal na yun sa buhay natin. Hindi tayo mabubuhay kung wala yun. Kaya pabayaan mo yan. Anong sabi ng Allah? La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ang taong tunay na believer, hindi sila nalulungkot sa mga ganyang bagay at hindi sila natatakot sa ganyang bagay, pero sila ay umiiwas. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Ang pag-iwas mas mainam kaysa sa magpagamot. Ibig sabihin, ang pag-iwas mas mainam kaysa nung nandyan ka na. Sabi pa nga nila, magpayong ka habang hindi pa umuulan, kaysa naman magpapayong ka na lang nung umulan na o basa ka na. Diba? Late na yon. So hanggat hindi pa late, ano natin yon? Iwas-iwas. Kung hindi natin kaya iwasan, minsan, yung biglang iwas, konti-konti. Step by step. Basta meron kang gustong i-improve. Okay, ganon siya. Yala, continue. Narrated Abu Sa'id al-Khudri, may Allah be pleased with him. Allah Messenger, peace be upon him, says, when the believer pass safely over the bridge across hell, they will be stopped at the bridge in between hell and paradise, where they will retaliate upon each other to an injustice done among them in the world. And when they purified all their sins, they will be admitted into paradise by him in whose hand in the life of Muhammad. Parang panunumpa to ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung sabi niya, sinusumpa ako sa Allah na nasa kanyang kamay ang aking buhay. Ganon yan. Sinusumpa ako sa pangalan ng Allah na nasa kanyang kamay ang aking buhay. And then? Is every day will recognize with his dwelling in paradise better than he recognized his dwelling in this world. Sahih Bukhari. Subhanallah. Tingnan mo dito. Una, hindi ka agad-agad makakapasok ng paraiso. Mai-standby ka. Saan daw? Between the hell and the paradise. Sa gitna, kung saan ka tumatawid. And then doon kayo i-judge. O ikaw, ano bang kasalanan mo sa kanya? O ikaw, anong kasalanan mo sa kanya? Bakit kayo nagsabunutan? Bla bla bla. Ganon na yan. Hanggang sa matapos ang problema niyong dalawa. Dito rin, tungkol sa utang din. Magkano ba yung utang mo kay Ikaw, magkano? Nabayaran mo na ba? Hindi. So kung kung sino man ang umabuso dito sa mundo, doon siya magbabayad sa kabilang buhay at ang ipambabayad niya yung mga kabutihan na nagawa niya dito. Instead, sa kanya na yun, saan pa mapupunta? Sa nautangan niya dito o sa nagawan niya ng kasalanan dito sa mundo. Kaya ang sabi pa nga dito is, better daw na ayusin na natin ang problema dito sa mundo kaysa doon sa kabilang buhay. Bakit? Kasi sa kabilang buhay, ang ipambayad mo ay mga kabutihan na nagawa mo dito. Dito na yun, sabi niya, madhalim kanat bainahum fid dunya, ang mga yung mga nakuha mo dito sa mundo, nag-corruption ka, bla bla bla, mayroon kang sinaktan, hinanakit ka, hatta idha dhahabu, kailangan daw i-settled na yon, wa nuku, hanggang sa malinis ka na,
udhina lahum fi dukhulil jannah. Ngayon, saka ka lang magkakaroon ng permission, sige, pumasok ka na ng paraiso. Kailan daw yun? Pag natapos na, na-solve na yung mga problema. Ano tawag yung problema? Yung mga hindi nyo napagkasunduan dito sa mundo. Kaya mayroong mga sahaba, tandaan nyo, may mga sahaba, bago sila matulog, Ya Allah, kung sino man ang nagkaroon ng kasalanan sa akin, pinapatawad ko na sila. Kasi ayaw na nilang may standby pa dito. Ngayon, kung ako man ang nakagawa ng kasalanan sa kanila, kasi hindi nila rin alam baka meron na silang hindi na namalayan. Ngayon, kung ako man ang nakagawa ng kasalanan sa kanila, Ya Allah, sana mapatawad nila ako dito pa lang sa mundo. Kasi ayaw na nilang mapunta pa dito. Okay. So yun yung mga importanteng anuhin natin dito. Na meron pa at merong paghukom. Anong meron daw dito? Tungkol sa paghukom ng Allah na ano tawag dito yung makatarungan. Makatarungan na paghukom. Okay, next. Sino si Amina? Yala, Amina. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. What is the textual proof from the glorious Quran that the cistern Kawthar exists? Answer: Allah, the Almighty says to His Prophet Muhammad peace be upon him, verily we have granted you, O Muhammad, peace be upon him, Al-Kawthar, a river in paradise. Subhanallah. Tingnan mo. Kayo mag-alala, meron tayong sapa galing sa paraiso. At napakagandang sapa ito. Okay, so ang ito ng inna a'tayna kal kautsar wa salli li rabbika wanhar, inna siya ni aka wal abtar. So ito ay sapa, and then ano dito to? Makakainom ang mga religious, ang mga follower ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang hindi lang makakainom, syempre, ang mga disbeliever. Okay, dito pa continue mo ano? Amina. Yala. What is the textual proof from the glorious Quran that the cistern Kawthar exists? Okay, itong cistern na to parang tangke siya ng tubig Meron pa nga sabi ng ibang ulama, Kawthar, ano siya, fountain. Parang ganun. Yala. Kasi hindi lang natin alam dito, sorry Amina. Hindi lang natin alam dito is kung anong itsura niya. Pero kung halimbawa, ilapit natin sa time natin, parang ganun siya, parang fountain. Pero totoong itsura, no one knows it except Allah. Okay, there is man hadith. Dito na. Galing kay Uqbay bin Amir. There are so many hadiths concerning this, foremost among which are narrated Uqba ibn Amir, may Allah be pleased with him. One day, the Prophet, peace be upon him, went out and offered the funeral prayers of the martyrs of Uhud, and then went up to the pulpit and said, Alam mo pulpit, mimbar, kung saan nag-quote ba yung yung mga imam, parang gano'n, mataas na lugar kung saan tumatay ang mga imam para magbigay ng nasiha. And then anong sabi niya? And said, I will pave the way for you as your predecessor and will be a witness on you by Allah. I see my fount Kawthar just now, and I have been given the case of all the treasures of the earth, or the case of the earth. By Allah, I am not afraid that you will worship others along with Allah after my death, but I am afraid that you will fight with one another for worldly things. Sahih Bukhari. Ito ang kinakatakutan sa atin ng propeta, yung mag-away-away tayo dahil lang sa mga makamundong bagay. Subhanallah. Ito yung kinakatakutan niya. So nangyari na nga. Okay, continue mo. Teka lang, hanggang saan dito tayo. Sige, hanggang dito lang. Abu Hurairah, may Allah... Hindi, tama na to. Gagawa na kayo. Hanggang dito lang kasi yan. Basahin nyo na lang. Naka-English naman yan. I-search na lang sa dictionary kung may mga hindi kayo alam. Halos magkaparehas din naman siya ng Arabic niya. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Kaya napaka ano lang siya. Kaya binigay. Nakuha niyo na ba itong English nito? Itong English, nakuha niyo na? Naibigay ko na ba? Sa classroom. Yes po, Ustad. Okay. Meron po. So mag-ano na lang kayo sa quiz natin.
Nakalagay natin. Ano ba tong section na to? Ano to? B2T3, Ustad. P2T3. Andyan na ata. Pero sige, ibigay ko sa inyo ang ano niya, link. Huwag kalimutan ng ano ha. Saan na? B2 term 3. Dito. Huwag yung kalimutan ng attendance. 5 items lang naman yan. Ustad, stop ko na po yung live natin. Ay, ano mo na, stop mo na, sorry. Ano kalagay na?